Ang kalikasan ay puno ng mga sorpresa. May mga sorpresa sa kalikasan na maaaring makapahamak. Sa video ito, ipapakita namin ang ilan sa mga pinakabihirang hayop na maaaring dahilan sa matinding trahedya gamit ang kanilang lason, matutulis na kuko o matatalas na ngipin. At huwag palampasin ang mga nakakapanabik na pakikipagsapalaran ng mga ito. Una ay pag-usapan natin ang Atlas Dwarf Viper. Ang Atlas Dwarf Viper ay isang maliit na ahas na matatagpuan sa kabundukan ng Atlas sa Morocco. Umaabot sa 9,000 na talampakan ng taas. Ayon sa IUCN, ito ay near threatened. Ibig sabihin ay malapit na rin itong maging endangered dahil nasa liblib ang tirahan nila. Ang ahas na ito ay di kalakihan, wala pa sa 16 na pulgada ang haba. Kulay kayumanggi o kulay abo na may maiitim na guhit sa likod. May hugis trianggulong ulo at manipis na buntot. Katulad ng ibang viper, ito ay may lason. Meron itong mahabang hollow fangs na nagsisilbing pang-ineksyon ng venom. Ang kagat nito ay maaaring magdulot ng matinding hapdi, pamamaga, kaya napakamapanganib ito sa tao at hayop. At narito rin ang Harpy Eagle. Ang Harpy Eagle ay isa sa mga pinakamalaking agila sa buong mundo at ang pinakamatibay sa lugar kung saan ito nakatira. Umaabot ito ng 34 hanggang 42 na pulgada ang haba. Isa itong mahusay na mandaragit. Kaya nitong dakmain ang unggoy at mga sloth. Meron itong matutulis na kuko at tuka na kayang bumutas ng kahit anong bagay. Mabilis itong lumipad kahit na masisikip na gubat. At kaya nitong buhatin ang mas mabigat pa sa sarili nitong timbang. Dahil dito may mga alamat na nagsasabing hindi naman sila mapanganib sa tao dahil mailap at umiiwas sila sa mga tao. Tinatayang nasa 20,000 hanggang 50,000 na lang ang natitirang bilang nila. Hindi pa sila endangered pero paunti-unti nang nababawasan dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan. At narito rin ang African Wild Dog. Ang African Wild Dog ang pinakamalaking mailap na aso sa Africa. Ayon sa mga otoridad, may humigit kumulang na 6,000 adult na wild dogs sa ngayon. Ang mga hayop na ito ay mahusay makipagtulungan bilang isang grupo para mahuli ang kanilang pagkain tulad ng antelope, zebra at wildebeest. Bihira lamang silang sumusugod sa mga tao, pero nangyayari ito kapag ginulo sila o may taong gumawa ng hindi tama sa paligid nila. Sa pangkalahatan, hindi nila tinitingnan ng tao bilang pagkain at kadalasan ay osisero lang sila at hindi naman agresibo. At narito rin ang Orinoco Crocodile. Kapag tinanong mo ang isang eksperto sa buhaya tungkol sa pinakamapanganib na buhaya, ay siguradong isasama niya ang Orinoco Crocodile sa top 3. May dahilan kung bakit sila minsang naging agresibo sa mga tao. Hinuli sila ng husto noong 1800 para sa kanilang maganda at mamahaling balat. Ngayon, nasa 1,000 adult Orinoco Crocs na lang ang natitira sa wild. Isa rin ito sa pinakamalaking uri ng buhaya. Dati ay may naitalang umaabot sa 22 na talampakan pero sa kasalukuyan ay karaniwang maximum size nila ay 17 talampakan. At narito rin ang polar bear. Ang polar bear ang pinakamalaking uri ng bear at ang pinakamalaking carnivore sa lupa. Ang lalaking polar bear ay tumitimbang ng hanggang 1,500 pounds. Samantalang ang babae ay kalahati lang. Sanay silang mabuhay sa malamig at nagyelong lugar. Kaya rin nilang lumakad sa yelo, lumangoy sa malamig na tubig at manghuli ng mga seal na paborito nilang pagkain. Di tulad ng ibang oso na kumakain ng gulay at karne. Puro karne lang ang gusto ng polar bear. Malalakas sila, matutulis ang kuko at wala silang natural na kalaban. Hindi rin sila natatakot sa tao, kaya mapanganib sila. Pero ngayon, nasa 30,000 na lang ang bilang nila. Mas nanganganib sila sa mga tao kaysa tayo sa kanila. At narito rin ang black rhino. Kahit hindi siya likas na agresibo, ayaw mong makasalubong ang black rhino mag-isa habang naglalakad sa African savanna. Mabilis itong sumugod kapag nakaramdam ng panganib, maging tao, sasakyan o ibang hayop. Ang pagiging agresibo nila ay kadalasang bunga ng takot dahil mahina ang paningin nito. Mas umaasa ito sa pangamoy at pandinig para madama ang panganib. Timbang nito ay hanggang 3,000 pounds pero may ilang lalaking black rhino na umaabot sa 6,000 pounds. Ayon sa IUCN, nasa 3,000 na lang ang natitirang mature black rhino sa wild. 3 uri na rin ang subspecies ang tuluyang nawala. Kabilang na ang western black rhino na idineklarang naglaho na noong 2011.
At narito rin ang Golden Lancet Viper. May isang lugar lang sa buong mundo kung saan matatagpuan ang Golden Lancet Viper. Ito ay walang iba kundi ang Snake Island ng Brazil. May tinatayang hanggang 4,000 na lang ang natitirang ahas na ito, kaya ito ay endangered ayon sa IUCN. Ang venom ay sobrang matindi at maaaring magdulot ng matinding hapdi, pamamaga at ibang karamdaman. Pero huwag mag-alala, bihira lang ang napapahamak sa kagat nito dahil kaunti lamang ang pinapayagang bumisita sa isla kung saan sila naninirahan. At narito rin ang Siamese crocodile. Ang Siamese crocodile ay mula sa Southeast Asia at isa sa pinaka-endangered na buhaya sa mundo. Tinatayang nasa 1,000 na lang ang matured na buhaya na ito ngayon. Nakatira sila sa mga freshwater habitat gaya ng mga ilog, lawa, latian at swamps. Karaniwan nilang kinakain ang mga isda, palaka, ahas at maliliit na hayop. Subalit hindi naman sila kilala sa pagiging agresibo sa mga tao. May mga naitalang pagsugod, pero 5 lang ang walang nangyaring masama sa loob ng ilang siglo, kaya masasabi nating ito na ang pinakakalma sa mga buhaya. At narito rin ang Philippine crocodile. Kilala rin bilang Mindoro crocodile. Ang Philippine crocodile ay isa sa mga pinakamaliit na uri ng buhaya sa mundo. Umaabot lamang sa halos 10 talampakan ng haba. May masamang reputasyon ito noon bilang mapanganib, pero malamang ay dahil lang sa maling akala. Dahil dito ay inuubos sila. Ang totoo, hindi sila agresibo sa tao. Ang totoong mapanganib ay ang mas malaking saltwater crocodile na nakakasama nila sa isang tirahan. Kaya ang mga Pilipinong buhaya ay naging biktima ng maling pagkakakinlanlan. Ngayon, pinoprotektahan na sila at may mga crocodile farm na tumutulong paramihin ulit ang mga ito bilang katutubong hayop ng Pilipinas. At narito rin ang Indian Gavial. Kahit na mukhang mapanganib ang hayop, hindi ibig sabihin ay talagang mapanganib sila. Gaya ng Indian Gavial, isa itong malaki at payat na buhaya na may mahabang uso at matutulis na ngipin na akmang-akma sa pangangain ng isda. Umaabot ito sa 20 talampakan ng haba at 550 pounds ang bigat. Sa laki nito ay napakamapanganib pero hindi. Ang mga nguso nito ay hindi sapat para kumain ng mas malalaking hayop. Wala pang kumpirmadong pagsugod sa tao ang naitala. Ngayon, 235 na lang ang natitira sa wild at nasa IUCN Red List na ito mula pa noong 2007. At narito rin ang Amur leopard. Ang Amur leopard ay isang uri ng leopard na makikita sa southeastern Russia at northern China. Isa ito sa mga pinaka-endangered na pusa sa mundo na may 100 na lang ang natitirang ligaw. Maganda at makapangyarihan, kaya nilang itago ang kanilang mga huli para hindi maagaw ng ibang hayop. Eksperto sila sa pangangaso gamit ang matitibay na binti, matutulis na kuko at ngipin at husay sa pag-stalk. Nag-iisa lang silang nangangaso gamit ang paningin, pandinig at pangamoy. May malakas din silang kagat na kayang dumurog ng kahit anong bagay kung gugustuhin nila. At narito rin ang monkey eating eagle. Kung ang isang agila ay kumakain ng kahit anong bagay, ay tiyak na mapanganib ito. Ang Philippine eagle ay kilala sa matitibay na katawan at malalaking kuko. Kayang-kaya nilang dumagit ng unggoy o malilit na hayop mula sa kagubatan. Ito ang pinakamalaking agila sa buong mundo. May bilis sa paglipad na 50 miles per hour. 2 lang ang naitalang itlog kada taon. Hindi sapat para dumami sila. Ngayon, 400 na lang ang natitira sa kagubatan. Kaya nasa bingit na pagkaubos na rin sila. At narito rin ang South China Tiger. Ang South China Tiger ay tinuturing na granddaddy ng lahat ng tigre dahil ito raw ang pinagmula ng iba't ibang uri ng tigre. Nabuhay sila ng milyong taon pero nakakalungkot isipin na halos wala na silang natitirang ligaw. Ang 47 na lang na buhay ay nasa mga zoo na lang. Gaya ng ibang tigre, mahusay silang mangaso gamit ang lakas, bilis at tiyaga. Tinatago nila ang sarili sa damuhan at saka sumusugod. Isang tunay na makapangyarihang mga ngaso. At narito rin ang Albany Adder. Ang Albany Adder ay napakabihira, 12 beses lang nakita mula nang matuklasan noong 1937. Huling nakita ito noong 2017. 4 lamang ang buhay. Makikita lang ito sa Eastern at Southern Cape ng Africa. Gaya ng ibang viper, may kamandag ito pero di pa tiyak kung gaano kalakas. Pero kung tutuusin, mas mabuti nang huwag kang makagat nito. Mababa rin ang tsansa na makikita sila sa wild. Mas mahirap pa raw ito kaysa maganap ng karayom sa dayami.